Hello mga kamare, tara samahan niyo ako maglaba dahil walang pasok ang bugoy ko today kaya naisipan ko maglaba na lang ng mga sapin at kumot. At ayan nga, una kong sinasalang yung punda at mga tuwalya. Every 2 weeks nga ako bago naglalaban ng mga punda at kumot at mga sapin. At habang nagpapaikot nga ako, tutupiin ko naman tong mga tuyo na nilabahan ko na isang araw. At kanina ko nga lang yung tinanggal dun sa sampayan kasi tuyo na. At wala nga palang pasok ang bugoy ko ngayon dahil may tatapusin daw yung teacher. At kahapon nga pangatlong araw niya sa school at hindi na naman siya nakikipag-cooperate. At dahil nga binawalan na ako ng teacher na pumasok sa room nila, ayun, nag-iiyak na naman, di na naman siya pumasok din. Ang ginawa ng teacher, pinalabasan na naman siya dahil nag-iiyak siya. Hindi niya pa talaga kaya na hindi ako kasama. Kaya gagawin ko nga, pakikiramdaman ko na lang muna siya. Pag 2 to 3 weeks na hindi pa rin niya kaya mag-isa dun sa room, pahintuin ko na lang muna. Next year na lang ulit siya mag-aral pero diretso kinder na. Pero nanghinayang talaga ako sa taon mga mare, kaya nga namin pinasok siya ng ganyan para masanay siya. Masanay siya makipagsalamuha sa ibang mga bata. Pabebe pa kasi masyado tong anak ko. Samantala kasi nag-iisa lang siya. Sabi nga nila nai-spoiled ko daw pero hindi ko po ini-spoiled yan mga mare. Napapalo, napapagalitan ko din yan. Dinidisiplina ko din siya kahit ganyan sa murang edad niya. Sabi nga nila bata pa daw yan. Sagot ko naman kailan mo didisiplinahan kung kailan matanda na. Ayan kung saan saan napunta yung kwento ko, napahaba na naman. At ito nga babalik na tayo sa pagtutupi ko mga mare. Konti lang naman itong nilabahan ko ng isang araw. Kasi nga inuunti-unti ko na paglalaba dahil nga busy ako. Kaya hindi ko na pinapatagal yung mga damit namin. Every other day naglalaba ka agad ako. Ang mga sapin kumot lang ang pinapatagal ko mga mare. Kasi medyo malalaki yun panlalapad kaya nahihirapan ako maglaba dun. At dahil nga tag-ulan kaya hindi ako nag-stock ng mga labahan kasi matagal tumuyo dahil wala nga akong dryer. At ayan nga tinanggal ko na yung unang batch na pinaikot ko at isusunod ko naman yung mga kumot na. At pagkatapos nga ng mga kumot, yung hinuhuli ko ay kurtina, yun ang huli-huli kong sinasalang. At ayan nga yung isa, sunod ng sunod, nasa likod ko na naman, diba? Nandito lang ako sa loob ng bahay pero sunod ng sunod yan. Minsan nga naalilbadbaran ako sa kanya, minsan sinasakyan ako kahit may ginagawa ako. Kulang na nga lang itali ko siya sa katawan ko. Yung malingit ka lang ng konti or di niya lang ako makita sa paningin niya, nakatawag ka agad yan ng mama, mama, sigaw ng sigaw, Diyos ko. Tapos pag di niya ako makita, iiyak ka agad yan. At ayan nga may bumibili kaya napunta naman ako sa tindahan. Syempre sayang din yung benta kaya kailangan natin pagbentahan yung bibili. Matyaga ako sa papiso-piso mga mare. At ayan nga sinasalansan ko yung mga damit niya at nagpapaparas-paras ko yan kasi kasanayan sa mga damit niya is terno-terno. Pinagpaparas-paras ko siya bago ko siya ilagay dyan. Para pagkatapos niya maligo or bibisit siya, kukunin ko na lang. Yung iba niya pala mga damit dito, yung 2 years old pa lang siya dito kasi maliit lang naman siya kaya hindi ka agad nalalakyan yung damit niya. Payatot lang tong anak ko. At ayan nga bigla akong nagutom at nagmerienda ako mga mare. At medyo napagod nga ako sa mga gawain ko. At may naglako ng merienda kaya ayan napabili ako. At pinarisan ko na rin ng soft drinks na Royal. O diba ang tawag ng anak ko dyan is orange. Basta't pag nakita siya ng kulay dilaw na inumin, orange daw kaagad yun. Kahit ngayong palamig na melon, tinatawag niyang orange. Sabi ko hindi yun orange, nakakulay niya lang yun, melon niya. At inaalok ko nga siya din na kumain, ayaw niya. Pero yung nakita niya yung drink, yun ang hiningi niya sa akin. At ayun nga, kumuha kagad siya ng baso. At nag-aaway pa kaming dalawa dyan dahil ayaw niya palagyan ng yelo, ang arte. Sabi niya, mama, wag mo lagyan yelo. Sabi ko naman, paano kukunin ko, dudulukutin ko, mamantika yung kamay ko. Ang ginawa niya, kumuha siya ng kutsara, siya na lang nagtanggal ng yelo. O diba, ang arte-arte ng anak ko. Char lang mga mare. Iba-iba naman kasi mga bata, iba-iba din ang ugali. At napagsabihan ko pa nga siya dyan kasi kamunti ka na matapon yung iniinom niya. Ay nako anak. At ayan nga, tapos na ako magpaikot dyan mga mare, magbabanlaw na lang. At naisipan ko nga na bukas ko na isasampay kasi medyo gabi na rin bago ako natapos dyan. 6:30 PM na ako natapos maglaba mga mare. At medyo sumakit na ang likod ko dyan sa kayo ko sa kabanlaw. Kaya ayun naisipan ko bukas ko na lang siya isampay. Total gabi na rin naman. At pagkatapos nga kumain dyan, humiga muna ako ng baga dun sa upuan. Straight ko muna yung likod ko, total wala pa rin naman bumibili sa tindahan. Kasi pagdating ng 7, magluluto na naman ako ng hapon. Dahil uuwi nga yung banana ko, kaya sabi ko, pahinga lang ng konti, kilos na naman. At yun lang mga mare.